Umaga mga bata, kumusta kayo? Mabuti naman kung ganon. Magsitayo tayong lahat para sa ating panalangin. Pero bago tayo magsimula, ayusin muna ang inyong mga upuan at pulutin ang mga basura sa ilalim ng lamesa at itapon ito sa basurahan. Naintindihan? Okay, ikaw Ivy ang mag-lead ng prayer. Iyuko na ang ating mga ulo. Amen! Muli, grade 5, bagad ng umaga. Okay, magtala muna ako kung sino ang lumiban sa klase. Row 1. Oh, walang absent. Very good. Row 2. Wala rin. Row 3. Oy, merong absent sa row 3 si Pamolino dahil may lagnat. Kapag may guro o kaklase nyo na nagsasalita dito sa harap, ano ang gawin ninyo? Okay, huwag maingay at makinig. Laging ayusin ang upuan at hindi makipagtsismisan sa katabi. Okay, kung nais nyo sumagot, itaas lamang ang kanang kamay. Naunawaan ba? Sa pagkaalala ko, meron akong takdang aralin na ibinigay sa inyo. Okay, ipasa sa harap, magbilang ako ng 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, nandito na ba lahat ang papel? Oh, mamaya ko na ito ibalik sa inyo. Okay, mayroon akong tanong. Sino ang nakaalala sa tinalakay natin kahapon? Okay, si Ivy. Ito ay tungkol sa sarili. Mahusay sapagkat naalala nyo pa ang ating tinalakay kahapon. Naisasagawa nyo ba ang tungkulin sa inyong sarili? Magaling. Sa anong paraan mo nililinis ang iyong sarili? Kay Mark, mahusay. Ito ay sa pamamagitan ng pagligo araw-araw, paggamit ng sabon, pagsisipilyo, upang kaaya-aya kayong tingnan at lalong-lalo na kapag may pasok sa paaralan. Mayroon akong ipapakita na mga larawan sa pisara. Ang inyong gagawin ay tukuyin ninyo ang mga larawan kung ito ba ay natatanging paninda. Idikit ang masayang mukha kung ito ay natatanging paninda at malungkot naman kung hindi. Malinaw mga bata? Mabuti naman kung ganon. Okay, mag-umpisa tayo. Sino ang gustong sumagot sa number 1? Okay, si Merlin. Sa number 2, si Joshua. Sa number 3, si Ivy. Sa number 4, si Charlie. At sa number 5 ay si Tolin. Okay, tingnan natin ang sagot ninyo mga bata. Number 1. Oh, number 1 ay tama. Ito ay masayang mukha dahil ito ay natatanging paninda. Number 2. Ito ay malungkot na mukha kasi ito ay hindi natatanging paninda. Okay, palakpakan niyo ang inyong mga sarili mga bata. Base sa inyong ginawang aktibidad mga bata, mayroon na ba kayong idea kung ano yung ating tatalakayin ngayon? Okay, si Merlin. Nagtaas ng kamay. Magaling Merlin. Mga paninda. So, ang pag-aaralan natin ngayon ay patungkol sa pagbebenta ng natatanging paninda na may layunin. Basahin lahat. Sa pagtatapos ng ating aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang una, matuto sa tamang paraan ng pagbebenta ng natatanging paninda. Pangalawa, maunawaan ang pagbebenta ng mga pangunahing produkto o natatanging paninda ay maaaring pagkakakitaan kung maayos ang pamamaraan ng pagbebenta nito. At ang pangatlo, makapagbenta ng natatanging paninda. Yun ang ating layunin. Naintindihan mga bata? Okay, mahusay. Mayroon akong inihandang aktibidad para sa inyo. May 3 kulay na pintuan. Magpili kayo kung ano yung gusto nyong pintuan at isakilos kung ano ang nasa loob ng pintuan. Naintindihan? Okay.
Sino ang mauna? Wow, Joshua. Ang pinili ni Joshua ay kulay berde. O Joshua, isakilos mo kung paano ka magbenta ng puto. Wow, mga bata, palakpakan natin si Joshua dahil ang galing ni Joshua. Okay, pangalawa, ito ay kulay asul. Taho. Oh, Chardy, isakilos mo kung paano ka magbenta ng taho. Wow, mahusay, Chardy. Si Chardy ay hindi nahihiyang magbenta. At ang pangatlo, okay, si Merlin. O Merlin, ipakita mo sa amin kung ano yung paraan. Kung ano yung paraan mo sa pagbebenta ng lumpia. Okay, mga bata, bigyan natin kayo ng isang masigarbong palakpak dahil ang galing-galing ninyo. Mayroon akong tanong. Ano ang iyong masasabi sa negosyanteng malaki ang boses? Tama ba na ito ay isang paraan ng pagbebenta ng natatanging paninda? Tama, dahil kapag malaki ang boses mo at magaling kang dumiskarte, maubos lahat ang iyong paninda. Ngayon, dumako na tayo sa ating diskusyon. Ang natatanging paninda ay tumutukoy sa uri ng produktong kakaiba sa pangkaraniwang. Ito ay may iba't ibang paraan sa pagbebenta. Mga paraan ng pagbebenta ng natatanging produkto o paninda. Una, retail. Ito ay ang pagbebenta ng paisa-isa o paunti-unti sa mga mamimili. Halimbawa nito ay ang mga vendor sa palengke. Pangalawa, online selling. Ito ay ang pagbebenta ng mga produkto na hindi umuupa ng pwesto. Ito ay pagbebenta ng produkto sa pamamagitan ng social media. Okay, ito ay madalas na natin makikita dahil ang seller or ang nagbebenta ay pinopost niya ang kanyang mga paninda o produkto sa magaling sa Facebook. Meron ba kayong ate or kakilala na nagbebenta ng produkto? Online selling? Okay, ganyan ang online selling. Pangatlo, paglalako. Ito ay isang paraan ng pagbebenta na kung saan ay inilalako ang mga paninda sa mga suki o mamimili. Halimbawa, mga kakanin at taho, mga gulay, prutas o isda sa kariton. Pang-apat, pakyawan. Anong pakyawan, teacher? Ito ay wholesale. Maramihan ang pagbebenta ng pakyawan o wholesale. Mas mababang halaga ang presyo kapag maramihan ang pinag-uusapan. Ito ay ilan sa mga pagbebenta ng natatanging paninda. Una, basahin lahat ng sabay-sabay. Bibingka, ipinagbibili ng per bilao o per piraso. Inilalagay sa malinis na bilao na may nilaib na dahon ng saging na may takip. Maaring ipagbili ng palako o sa pwesto. Puto, inilalagay sa malinis at may takip na bilao o basket. Pwede ding ilagay sa malinis na plastic per dosena. Ipinagbibili ito ng per bilao o per piraso. Puto kagaya ng bibingka. Ngayon mga bata, excited na ba kayo? Okay, excited na sila. Magkakaroon tayo ng group activity. Hahatiin ko kayo sa dalawang pangkat. Okay, mag-counting tayo ng 1, 2, 1, 2. At kung number 1, magpili ng leader ninyo, ha? Dito kayo sa gilid. At ang number 2 naman ay ganun din. Magpili ng leader. Okay? Itaas ang mga kamay sa mga number 1. Okay? Anong gawin ninyo kapag mayroon group activity? Magtulungan at huwag
mag-away-away. Naintindihan? Bakit mahalaga na maunawaan ang mga pamamaraan ng natatanging produkto o paninda? Mahalagang maunawaan ito para kapag magnegosyo na, ito ay matiyak na magiging patok ang mga produkto o natatanging paninda sa mga consumer o mamimili. Makasisigurado rin na magkaroon ng kita at hindi malulugi ang negosyo. O sino ba naman ang gustong malugi? O di ba? Wala. Kumuha ng 1 whole sheet of paper. Magkakaroon kayo ng quiz. Ito ay essay type. Okay? Basahin ko ang number 1. Bakit kailangan maunawaan ang pagbebenta ng natatanging paninda? Okay, 5 puntos. Pangalawa, kung ikaw ay magbebenta ng natatanging paninda o produkto, anong paraan ang iyong gagawin upang madali itong maubos at hindi ka malugi? Okay, 5 puntos. At ang pangatlo, mahalaga bang maging kakaiba o natatangi ang paninda o produkto ng negosyo? Kung oo, bakit? 5 puntos. Tapos na ba mga bata? Okay, kung tapos na, ipasa nyo na ang inyong mga papel dito sa harap. Kailangan tandaan natin ang mga pamamaraan ng pagbebenta ng produkto o natatanging paninda at maunawaan natin ito ng maayos. Naintindihan mga bata? Okay, mahusay. Magsitayo na ang lahat. Tayo ay uuwi na. Row 2, kayo ang mag-cleaners. Paalam grade 5, mag-ingat kayo pa uwi.